Nakakaawa ang pagiging desperado ng administrasyong ito dahil sinubukan nilang i-bribery o suhulan ang INC na huwag nang ituloy ang kanilang peace rally ngayong January 13 ay naglabas ng isyu ang pamunuan o ang grupo ni Lisa Satanas at ni Bangag tungkol sa problema ng INC sa mga utang ng pamunuan nila. Kayo talaga ang maituturing na tunay na trahidor kung ano yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy ay gagawin nyo sa INC. Ito ang katibayan. Utang ang balita na ang Iglesia ni Cristo ay may 6 na utang sa Asia, United Bank na umaabot sa 725 bilyong piso, gamit ang mga ari-arian ng simbahan bilang kolateral. Si Eduardo Manalo mismo ang pumirma sa kasunduan, pero ang tanong, bakit kailangan ng ganitong kalaking utang? Una, sa kabila ng regular na abuloy ng kanilang mga miyembro, bakit tila kinakapos ang ENC sa pondo? Ipinapasok ba ang perang ito sa mga proyekto? O may bulsa na nauuna bago ang simbahan? Pangalawa, pagkalugi o maling pamamahala? Malaking katanungan, kung maayos ba ang takbo ng pera sa ENC? Ang paggamit ng kayamanan ng Diyos bilang kolateral ay nagpapakita ng desperasyon. Kung tunay na banal ang layunin, bakit parang may anino ng katiwalian? Pera ng mga miyembro, utang ng simbahan, kanino ang tunay na pakinabang? Ang tingin sa naglabas ng isyu na ito, ang mga Pilipino ay mangmang, ang samahan ng INC ay mangmang at bobo. Yan ang pagkakaalam nila. Tandaan natin na ang pagtatayo ng isang religious group ay para din pong negosyo yan. So ano kung nangungutang ang isang religious group? Ang simbahang katoliko nga nangungutang, investor, nag-i-invest pa, sila yung mayayaman? Wala tayong pakialam kasi nga sinasabi ng mga trolls at loyalists na separation of church, di ba? Pero ito ngayon ang nangyayari dahil hindi nyo lang nasuhulan ang INC, maglalabas kayo ng ganitong isyo. Awang-awa naman kami sa inyo sa pagiging desperado nyo. Unang-una, dahil nakakaramdam ang INC ng kahirapan at ng malaking korupsyon sa gobyerno, kaya sila may peace rally. Hindi naman pababagsakin ang administrasyong ito. Maglalabas lang sila ng kanilang saloobin at opinyon. Pero nakakahiya itong aminin sa administrasyong ito na wala sa kapal ng pagmumukha na hindi kayang mag-resign. Ito po pala si Waray Laban. Kung bago ka lang sa aking Facebook, TikTok, and YouTube, follow for more.